Ang ICI ay nagbigay ng preliminary report, partial report, tawagin natin, sa Office of the Ombudsman. Ang problema, paano maniniwala na yung mga tao, ito pa naman ang ginagawa ng kasalukuyang ombudsman, yung predecessor niya, dating Associate Justice ng Supreme Court, para matakpan yung lack of real legal achievement ng kasalukuyang ombudsman. Wala siyang ginawa kundi siraan yung dating ombudsman. Meron pa namang ganun. Ilabas mo na yung saliin, ganito, ganon, may secret. Maraming kapuitan sinala nila yung mga gusto nilang kasuhan. Speaking of kontrolado, eto, nagsumiti na. Eto, sinasabi ko na nga ba, walang paroroonan itong ICI as constituted ngayon, Wow. Ang ICI ay nagbigay ng preliminary report. Yan, o partial report, tawagin natin, sa Office of the Ombudsman. Ang problema, paano maniniwala na yung mga tao sa pangyayari ay ICI compromised na, di ba? Tinalakay natin yan. Yung Ombudsman, heavily compromised. Ito pa naman ang ginagawa ng kasalukuyang ombudsman. Yung predecessor niya, yung sinundan niya, ay dating Associate Justice ng Supreme Court. Para matakpan yung lack of real legal achievement ng kasalukuyang ombudsman. Wala siyang ginawa kundi siraan yung dating ombudsman. Meron pa namang ganun. Mali. Walang gumawa noon ilabas mo na yung saliin, ganito, ganon, may secret. Maraming kapuitan Pagkatapos, yung ICI na na-compromise na dahil kung ano-anong ginawa nila kay Magalong, kinompromise nila yung, in-undermine nila si Magalong, yung isang compromised agency magsusumite sa another compromised agency, walang maniniwala dyan. Wala. Nakita nyo paano kayong maniniwala? Sinala nila yung mga gusto nilang kasuhan. Eto, sa bagay, partial lang naman ito tingnan natin, pero nagtataka lang ako, eto mga nirekomenda nila na i-prosecute. Dalawang senador, si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Saldi ko, bakit pa hanggang isaldi ko lang kayo, Ex-Caloocan 2nd District Representative Litsi Cahayon Uy, COA Commissioner Mario Lipana. Nasaan yung ibang congressmen? Dami nun, di ba? Di ba in-interview nyo si Martin Romualdez? Ayaw nyo naman pakita. Palagi ko ganito lang nangyari sa interview yun Dito bating si Speaker. Hi, Speaker, thank you for honoring our invitation. Sabi niya, naman, sabi ni Speaker. Basta kayo nag-invite, darating ako. Speaker, kasi may mga nagbanggit sa inyo sa pangalan nyo na kayo daw ay tumatanggap ng pera in connection with the flood control projects. Totoo ba yun? Hindi totoo yan. Puro kasinungalingan yan. Yun ang sabi. Ganun ba? Sige, thank you po kita nyo, sabi sa inyo, walang kasalanan si Speaker di ba? Hindi, ganun na. Bakit? Parang na-imagine mo. Sige, thank you, Speaker. Walang anuman. Ganon. Ganun na nangyari noon. Sayang diba? naman yung budget ng ICI. Kasi, while independent ang ICI, ang independence niya ay sa influensya ng ibang tao as to the conclusion. Hindi yung ebidensya. Bakit hindi nila tinake into account yung salaysay na sa Senado ng mag-asawang Diskaya na nagtuturo kay Martin Romualdez? Bakit etong testimony ni Gutesa, Marine Sergeant, Master Sergeant Gutesa ay hindi nila kinonsider? Sworn statement yun, di ba? Huwag niyong sabihin ang i-consider niyo lang yung mga pumunta sa inyo. Kasi holistic po dapat ang approach niyo, di ba? Hindi porket hindi humarap sa inyo, hindi niyo na i-consider. Kasi huwag niyong sabihin self-contained kayo, kasi pagkatapos pumunta rin kayo sa ombudsman. Si Dison,
Siya yung pinag-iimbestiga nyo, di ba? O laging panayang press release, nare-report pa nga rito. Oo. Si Dizon nag-imbestiga ng ganito, si Dizon nag-imbestiga ng ganito. I'm talking about Secretary Vince Dizon na alter ego ng Pangulo. Di ba? Hindi nyo kinoconsider yung ibang ebidensya. Yun. Pagkatapos, eto pa, natatawa ako, Etong si Gutesa, di sinabi ni Senator Lacson, Opo. o sinabi rin noong mga ibang mga tagapagsalita ng iba't ibang ahensya. Yes. Tapos na yung investigasyon at ang nangyari ay ayon doon sa notaryo, falsipikado daw yung kanyang pirma. Na naman. Sabi naman nung Bago iba, naman. sabi naman ni Senator Marcoleta, baka naman na-pressure lang. Bakit pa ulit-ulit yon samantalang irrelevant na po iyon na issue? Sapagkat, kay falsipikado, kay hindi yon. The fact remains that very same statement na nagtuturo kay Speaker Romualdez na siya ay tumanggap ng mali-malitang salapi ay sinumpaan Ayun. sa harap ng Senate Blue Ribbon Committee. At hindi lang sinumpaan, Opo. siya ay na-interpellate pa ng mga senador. Hala. Mas mataas po ang antas ng statement na yon. Sapagkat siya ay na-interpellate o kumbaga sa korte by analogy, siya ay na-subject sa cross-examination kesa sa isang affidavit na ex parte po lamang. Anong ibig sabihin ng ex parte? Siya lang ang nagsasabi noon, siya lang nagsasalaysay. Hindi ko sinasabing ang lahat ng affidavit ay walang katuturan. Meron po. All notarized documents are entitled to full faith and credit upon their respective faces. Ibig sabihin, prima facie, yan ay totoo. Sinumpaan yan Okay. Ngunit, kung ibabatay natin sa antas ng bigat ng ebidensya, mas mabigat yung sa Senado. Sapagkat, humarap siya personally, mga senador ang nagtanong sa kanya, ang pinagsumpaan niya ay yung committee secretary, yung Blue Ribbon Committee, COMSEC, ang kanyang pinanumpaan. Bakit hindi kinonsider? Bakit walang kinonsider na mga testimonya na nagtuturo sa speaker? So, okay na ba yun? The Justice Andres Reyes? Lusot na ba? Iyan ang sinasabi ng mga tao. Kaya kanina kung mga kinig doon sa napakagandang interview ni Boss Dennis Antenor doon sa isang ekonomista. Kaya ganyan ang piso, tatama na ng 60. At sa black market nga daw talo na talaga. 60 na walang kumpiyansa. Bakit? Dahil naaamoy-amoy na yata ng mga tao na walang manyanyari. Ayan na. Di ba? Sinasala na. Yun lang. Bakit doon lang tumigil? Ang daming mga lumalabas sa Batangas, yung kay Congressman Luistro, yung kalye, di ba? Na nagigiba na. Na after mag-release ng 100,000,000 piso, wala pa rin kalye, lupa pa rin, at yung lupa ay parang naguguho na. Ano naman nangyayari? Di ba? Ang dami, di ba? 13 ba? Yes. Na congressmen. 14 yun. 14 pa pala. Bakit hindi napasama? Although, tingnan pa rin natin. Investigahan man Kasi lang. wala naman tayong choice kundi tingnan natin. Tingnan natin. Partial report pa lang naman ito. Ay tingnan natin kung anong gagawin both ng ICI at ng Ombudsman na alam naman natin ay pinilit lang na maging ombudsman at walang ginawa kundi unang-una binanatan si VP Sara. Ang dami-daming dapat imbestigahan. Binanatan yung pinalitan niya na Associate Justice. Bumanat na pinasususpinde si Joel Villanueva. Alam na nating target ng administrasyon na ito si Joel Villanueva, si Senator Joel Villanueva. Pinasususpinde. Napahiya naman, hindi kasi nag-aral. Yung formally, baka nakalimutan na daw. Paano nakalimutan na? Nasa hukuman.
Ha? Hindi na Paano? masakit. Walang ginawa kundi magpa-press con. Gusto niyang nakikita sa camera. Napapanood niya yung mukha niya sa YouTube. Oh, di ba? Yung ba yun? Kuya? Bago, eto namang, ewan ko anong gagawin nitong BRC sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson. Yun. Alam nyo, dyan magaling sa comeback si Ping Lacson. Di ba nung nawaran siya, nagtago, bigla nawala. Bumalik yung warrant, bumalik. Oh, ang pagbabalik. Di ba? Yun na yun. Okay. Oh. Ewan ko kung mahahanap kasi hindi naman daw mahirap hanapin eh. Kasi sabi ni dating congressman at dating secretary Mike Defensor Opo. nasa kustodiya lang ng mga Marines at pinoprotektahan ng kanyang mga kabaro sa Philippine Marines. Pero nagpahiwatig daw unequivocally in no uncertain terms na kapag siya ay pinatawag ng kahit anong ahensya na may kinalaman sa investigasyon sa flood control ay dadalo siya at makikipag-participate siya at Ayun. siya ay magko-cooperate. Yan. Sasama. Talaga. Ayan o. At sabi lamang ni Mike Defensor, all you have to do is magpadala kayo ng imbitasyon o sabpina o whatever you want to call it doon sa commandant ng mga Marines. Ayun. In other words, tell it to the Marines. Parang hindi yata. Yun ang tamang term. Aha. So, ayan na po. Ayan na. Sasabihin na naman baka sabihin na naman ni Ping, hindi mahanap. Baka sabihin na naman ni Boying, hindi mahanap. Anak ng teteng, ayun lang naman pala nandoon lang naman pala sa compound ng mga Marines Ay siya. Oo, at sa harap po nitong malaking posibilidad na walang mangyari o compromise na o nagpapatumpik-tumpik na Wala na. itong ICI, pati itong ombudsman, alam na naman natin yan, it will come as no surprise. Baka magulat pa tayo kung tumino yung investigasyon ng ombudsman, pero bomalabs yun. Ayan. Etong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ay may panawagan. At napakagandang panawagan ito.